Hello, Nicole. How are you? Hello, Nicole. This is your day. This is your birthday. I'm so glad na narating mo itong edad mong ito. I remember when we are together, hindi lang sa birthday ni Kyla, hindi lang sa ating mga fellowship. Even yung hindi ko makakalimutan nung kasama natin yung mag-asawang si Kuya Kuya from Germany. Remember? Asawa ni Ate Aileen. They are living in Canada right now, but they have house in Tenerife. Grabe yung bonding natin doon, di ba? Ni Kyla, tatlong mag-asawa. Kumain tayo sa beach, namasyal tayo sa Los Cristianos, Las Americas, and then we go up to the mountain. Ang ganda-gandang experience sa tuktok ng bundok. Nag-journey tayo dun sa mapangalib na kalsada at nakita natin ang kabuuan ng Isla Tenerife. Islas Tenerife, Las Canarias, Espanya. Nicole, happy birthday. Meron lang akong pa baon sa'yo. Word of encouragement. Based from Ephesians chapter 6, verse 1. This is a revelation of the Lord, and I have decided to give it to you in your birthday. Ephesians chapter 6 verse 1 says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with you and you may live long life on earth." Sa iyong birthday, I have some words of advice based on your name. Gawin kong acrostic na, Nicole. And never forget to obey your parents in the Lord. No matter what happened, anumang uri ng parents sila, it doesn't matter. Your obligation is to obey them. Letter N, never forget to obey your parents in the Lord. Letter I, immediately do what is right. Hindi mahalaga kung ano yung nangyayari sa paligid, kung yung mga tao sumusunod sa isa't isa, sumusunod sa uso, ginagawa yung ginagawa ng iba. Ang tunay na tao ay makikita when you do what is right. Letter I, immediately do what is right. Letter C, commit yourself to honor them. Alam mo, hindi lang mahalaga yung mag-obey eh. Kasi pwede tayo mag-obey na nagdadabog, di ba? Hugas tayo ng pinggan, hugas tayo ng baso, nagdadabog, nababasag naman. Yung pagsunod, dapat may paggalang. Commit yourself to honor them. Letter O, offer your life to God and follow His commandment. Itong pinakamahalaga eh. Maaring mahirapan tayong sumunod sa parents natin, pero ang pagsunod. Kasi, mahihirapan tayong sumunod kung wala ang Diyos na kasama natin eh. Diba? But when God is in our lives, nothing is impossible. Letter L, live your life well and go for your dream. Isa sa kinagagalak kong makilala yung mga Pilipina, mga anak ng mga Pilipino at Pilipina na namumuhay sa Espanya na
to live up for their dreams. Tutuwa ako that you are now an scholar. Mamimit mo na yung dream mo na maging nurse, to be in the frontliners. Ngayon, kung merong mga hero ngayon sa panahon ng crisis, no other than doctors and nurses. And I'm too proud na pangarap mo na maging nurse. And I'm praying that it will be given to you. One day, susuotin mo yung cap, signifying that you have met your dream. And last sa pangalan mo is letter E. Experience success and long life on earth. Remember? Experience success and live long life on earth. Alam mo, hindi lang ipinangako ng Diyos yung isang buhay na maganda. Pinangako niya yung mahabang buhay. David experienced the fullness of his life. He died at the age of 120. Even Moses, Joshua, Caleb. Sila yung mga youth na lagi mapagmahal, gumalang sa kanilang mga parents. Lagi masunurin sa Diyos, ino-offer nila ang buhay nila sa Panginoon. And look what happened to them. They become successful and they experience long life. Ulitin ko lang, Nicole, para mas maalala mo lahat, no? Yung isang bati ng isang kaibigan at laging kabanding mong umakyat tayo sa bundok. Letter N, never forget to obey your parents in the Lord. Letter I, immediately do what is right. Letter C, commit yourself to honor them. Letter O, offer your life to God and follow His commandment. Letter L, live your life well and go for your dream. Letter E, experience success and long life on earth. That is based on Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment, with the promise that it may be well with you and you may live long on earth. Nicole, happy birthday. Sarap, banding ulit tayo. Isa sa pinaka gusto ko yung hiking sa bundok, mag-ikot sa isla ng Canarias, makita uli yung kagandahan ng kabundukan habang tinatanaw yung kalaliman ng karagatan, makapamingwit uli sa dagat, at maging kasama ang mga kabataan. Ang sarap na kabanding yung mga kabataan ng Espanya. Especially nung nagkaroon tayo ng Pants Day, di ba? Naglaro tayo ng tubigan kudrado. Lako, pati mga Espanyol sumama sa tug of war. Tuwang-tuwa sila sa ginawa nating laro. At remember, yung bawat punta ko sa finish line ng tubigan kudrado, tumatumbling ako. Thank you so much sa buhay ninyong mga kabataan. Keep the good work. Follow your parents. Pursue your dreams. Nothing is impossible with God. Happy birthday. Cumpleaños Palace. Isang pagbati mula sa isang kaibigan, kabarkada, at kapatid sa Panginoon. To God be the glory. Ingat lagi. Salamat po sa mga nag-view sa live na ito. Binabati ko lamang po ang isang kabataan na nagse-celebrate ng kanyang birthday sa Espanya. I know the life there in Espanya is very difficult right now. Sa statistics, pangatlo ang Espanya sa maraming mga natagpuang positive sa COVID-19, at marami pong binabawian ng buhay. But still, I believe that despite of this crisis,
God is good. He allow things to happen for a reason. May dahilan ng Diyos kung bakit pinangyayari niya ang lahat. Salamat dahil sa mga kaganapan ng mga pangyayari. Nabubuksan ang maraming tao tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po lahat ng gusto ng tao ay mangyayari. Kung titingnan po natin ang statistics sa Europa, yung mga country naroon sa top 20 na maraming positive sa COVID virus ay nasa European country. Bukod sa Amerika na nasa number 1, Italia, Espanya, Germany, Finland, including England. No? Dalawa lang yung hindi dun kasama sa Europe yung China at saka yung South Korea sa top 20. Pero yung top 20 sa Europe. I know the Lord has a reason why He allowed these things to happen. But despite of this crisis, let us keep the promise of God. 2 Chronicles 7:14 says, "If my people shall call by my name, humble themselves, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and heal their land." May dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Pero salamat dahil ang Diyos na tinatalikuran natin, pero buong puso pa rin tayong minamahal. In the last days, there will be a lot of tribulation. Pero sabi ni Kristo, hindi pa ito ang tapos. Hindi pa ito ang wakas. The gospel will be preached throughout the world. And then, the end will come. Let us focus dun sa greater things na gagawin ng Lord sa last days. At yung gagawin na yun ng Diyos ay yung maipamahagi at maipalaganap ang salita ng Diyos. I'm so glad sa social media, ang daming mga pastor na nagla-live. Dahil nga hindi makapunta sa church, hindi makapag-Bible study, they go on live streamings. At eto po, ang gospel ay lumalaghanap sa buong mundo. Every night, we have a chain prayer from Espanya. Yung usual program sa church, ginagawa namin in WhatsApp. Ang church, hindi nasa loob ng building The church is you. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 18, "Upon this rock I will build my church, and no, even the gates of hell shall not prevail against it." Sa ating tahanan po, let's build our altar. Ito ang dahilan. Maraming taong nakalimot sa Diyos. Diba? We idolize movies, we idolize actors and actresses, we idolize sports, we idolize beautiful countries, we go on travel through and through. Yung pera natin, ginagamit natin, at minsan pagpapalit natin yung pagsamba sa Diyos para gawin yung mahalagang bagay na parang nagpapasaya sa atin. But the fact is, no one can substitute God in our heart. Sabi ni Christ, "What shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" Diba? Tingnan niyo po sa Italy ngayon, nagkalat yung pera, tinapon nila kasi walang pakinabang yung pera nila Bakit po? Ang dami lang pera. Pero namamatay po yung mga mahal nila sa buhay. Namamatay yung mga tao. 500 in a day. Yung lately, nakakasyak po. 600 person die on a day sa Italy. Bakit po? Tao nakalimot na ho sa Diyos. Pero ngayon, yung mga inadolize ng tao, kapalit ng Diyos, ito yung mga binagsak ng Diyos If you remember, during the time of 10 plagues, lahat ng mga sinasamba ng mga
ng mga Egyptian na Diyos, ito yung salot na pinadala ng Diyos sa kanila. Sumasamba sila sa palaka, pinadala ng Diyos yung palaka. Sumasamba sila sa lokos, pinadala ng Diyos ang katakot-takot na lokos. At pinakamatindang Diyos na sinasamba nila, si Ra. Si Ra po, iniaalay nila ang kanilang anak sa Diyos na ito, sa Diyos-Diyosa ni Ra. Kaya yung last plague, ang nangyari, namatay ang bawat panganay na anak ng mga Ehipsyo, tao man o hayop. 3 months na lockdown ang Egypt. Pati ang mga Israelita hindi makalabas sa kanilang mga tahanan because if they will go out from their houses, madadamay sila sa galit ng Diyos. Sa book ni Isaiah, sabi ng Lord, magtago kayo, ilak ninyo ang inyong mga silid habang galit ang Diyos. There is a time for everything. A time to be born and a time to die. Naalala mo ngayon, Nicole, ang kaarawan mo? Celebrate your birthday. Pero mas mapalad at mas mahalaga yung, hindi yung kaarawan mas mahalaga yung kamatayan. Bakit po? Kasi pag inaalala natin yung ating kamatayan, you will learn to live your life to the fullest. Kasi ang kamatayan, kakatok yan at kakatok. Pero ang pinakamagandang pribileyo, yung buhay tayo rito. At bilang isang anak, mabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Nicole, muli, ulitin ko yung napakagandang acrostic ng iyong pangalan. Based on Ephesians 6, chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment, that it may be well with you, and you may live long on earth. And stand for, never forget to obey your parents in the Lord. Letter I, immediately do what is right. Letter C, commit yourself to honor them. Letter O, offer your life to God and follow His commandment. Letter L, live your life well and go for your dream. And letter E, experience, success, and long life on earth. Shout out kay Kuya Sani at saka kay Kuya Noriel. Pastor Noriel, sorry ha. Hindi tayo nag-meet pero after nito, meet tayo ulit sa UCAPihan tayo. Salamat po sa mga nag-view, no? Ang dami, 7, 8, no? 8 na nag-view. Salamat po for giving me this time na makasama ko kayo sa ano na to, sa live na to. I decided to go live to greet one of the youth sa Espanya. Birthday po niya ngayon, si Nicole. Happy birthday, Nicole. God bless you and the Lord will add more fruitful years to your life. Salamat po sa mga viewer natin. Ate Glory Pe ay inaanak. Aking inaanak na napaganda na may magandang boses. Thank you. Still sa inyo din po. Stay safe and stay blessed. Pakipray niyo po kami kasi nag-iikot kami, nagbibigay kami ng relief goods sa mga kapatiran natin. Pagpray natin yung ating mga mayors and barangay official na wag naman nila ipagdamot yung relief goods na binibigay sa kanila. Yung iba po bigla nagkakaroon ng sari-sari store ng mga kapitan, bigla nagkakaroon ng sari-sari store after the crisis kasi hindi nila pinamigay yung kanilang mga relief goods sa kanilang constituents. Ginawa nila itong pang negosyo. Salamat po sa mga nag-view. Gandang umaga po sa ating lahat. At sa Espanya po ngayon, madaling araw naman. No? Advance tayo ng 8 oras sa Espanya. At ako po ay natutuwa na even though na na-delay yung pag-uwi ko, pagbalik ko sa Espanya, the Lord's will ang mangyayari po sa buhay natin. Anong kalooban ng Diyos. We are here to obey His will, to do His purpose in our lives. At siya lang po ang higit na makapangyarihan sa lahat. Let God be God. No?
24/7 po, meron tayong prayer chain sa PCMI Manila. And I'm so thankful po sa mga kapatid natin na committed to pray. Alam ko po, God is so good and He will never leave us nor forsake us. Tuloy-tuloy po ang laban sa pananampalataya. Hindi natin nakikita ang kaaway, but I believe God created the visible and invisible one. And He used these things para katukin ang puso ng mga tao, gisingin, ibalik sa Diyos, at muling sambahin ang tunay na Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. To God be the glory. Maraming salamat po sa lahat ng nag-view. Nicole, sa iyo, happy birthday. Don't forget, reach for your dream, and one day you will become one of those frontliners. Naniniwala ako, you will become successful. Happy birthday! Signing out po. Mamaya po magla-live din ako para sa word of encouragement. God bless you all. Stay safe and stay blessed.